mapunta naman tayo dito sa kampo ng Barangay Ginebra. 38-year-old Japet Aguilar versus SMB. Kumamada or kumakamada patin etong si Japet Aguilar ng 20 points, 12 rebounds, and 3 assists with 2 blocks. So maganda pa rin naman ang nilalaro ni Japet Aguilar magpahanggang ngayon, lalo na sa naging laro nila dito kontra SMB. Bagamat talo sila, pero dyan po pa din nakikita talaga yung husay ng isang Japet Aguilar. Pero dyan din talaga sa laban niyan, sa lugar ng Dubai, makikita na lumabas na ang kahinaan talaga ng Gin Kings pagdating sa ilalim. So kulang talaga sila sa big man. Yun yung para sa opinion natin at para sa opinion ng mga fans ng Ginebra. Kung yung SMB, may Junmar, may Tutua, at Briondial na mga nagpapalitan at kung minsan mga nagsasabay pa. At ang Ginebra naman ay may Japet Aguilar at Norbert Torrens lang na madalas pa nga po nagpapalitan at kung minsay napipilitan pa mag-center dahil na lang kulang din sila sa center position. So sa opinion natin dito, no, batay na rin sa nakikita nga nating mga opinion din ng fans, need talaga ng Barangay Ginebra na makakuha pa ng kahit isang power forward man lang or center na kung ay hindi pwedeng iasa na lang talaga kay Japet yung trabaho sa ilalim. Dahil hirap din talaga si Japet pag wala na siyang nakakatuwang. Kaya kadalasan nga sa dulo isa rin sa nagiging dahilan kung bakit kinakapos ang Ginebra sa laban. So ramdam yan dito sa Philippine Cup. So kung sakali mang halimbawang madagdag sa lineup, itong tulad sa nabasa natin sa post nitong sa Inside of the PBA na sinasabi nga po ritong breaking. Barangay Ginebra gustang kausapin si Vic Manuel kapag matapos ang MPBL stint niya. Nakalagay pa nga po rito, and our source even added the Barangay Ginebra plans to contact Vic Manuel once his contract with the MPBL ends to complete the roster for Philippine Cup. Source Ginebra Insider, PBA Insider News. So kung totoo man nito sa tingin natin, pwede ito. Dahil si Vic Manuel, malakas pa din naman maglaro ito lalo na sa ilalim. So pwedeng makatulong ito na Japet sa ilalim kung sakali. Kita nyo naman din kung paano maglaro siya sa MPBL sa team ng Pangasinan Hitweavers. Halimaw din pa talaga sa scoring, maging nga sa rebounding. So talagang maaasahan pa kahit nasa edad niya na 38-year-old. So tingnan na lang natin. Pero kayo, anong opinion nyo? Welcome to Converge. Yan ang ginawa agad ng nasabing koponan matapos ipost sa social media account nila etong si Jmo Egilos. Batay sa report via Basketball Zone na kung saan ini-activate nila etong big man na si Jmo Egilos at nilagay naman sa reserve list or injured list etong guard na si King Caralipio. So mukhang sa move na to ng Converge Fiber Xers talagang puspusan ang kanilang pagpapalakas at pagpapalaki ng lineup. Sa mga hindi nakakaalam etong si Jmo Egilos, bago nakuha ng Converge Fiber Xers, huling naglaro ito sa MPBL para sa team ng Pampanga Giant Lanterns. May taas nga po itong 6'5" at ang lehitimong position ay center forward. So inaasahang magiging backup ito nitong sila Justin Baltasar and Justin Arana. At yung nalagay naman na si King Caralipio sa reserve list, di na rin tayo siguro magtataka kung bakit ito nalagay rito. Dahil sa daming guard na nga rin po talaga ng Converge Biruin mo, andyan itong sila Alex Stockton, Ray Suerte, Shawnee Winston, at ito bang si Juan Gomez Del Llano. At hindi pa nagtatapos dyan, meron pang ibang guards dyan. So tingnan na lang natin sa mga darating na games ng Converge kung anong tulong ang magagawa nitong si Jmo Egilos dito sa Converge para palakasin pa ang koponang ito. Aprobado na nga ng PBA nito lang Martes ang isa na namang naganap na trade at ito'y sa pagitan naman ng Magnolia at Titan Ultra. Nakuha nga ng Magnolia Chicken Templado sa Hotshots etong forward na si Chris Kun kapalit itong si Aris Dionisio na napunta naman sa team ng Titan Ultra. So sa pagdating ni Chris Kun sa Magnolia ay inaasahang makapagdaragdag puwersa lalo sa team siya dahil na rin sa bumata nga po ang kanilang lineup. So ito'y isang 6'5" winger na may maganda at matibay na background mula sa paglalaro sa Collegiate League para noon sa Tineo. At ito lang bago matrade,
Sa loob ng 5 games niya na nilaro sa Titan Ultra dito sa PBA, nag-average nga siya ng 7.6 points per game and 4.0 rebounds per game. Samantalang itong si Aris Dionisio, kagandahan sa batang team na ito na Titan Ultra, makakatulong ito si Aris Dionisio yung laro niya na pagiging veterano. Kumbaga, mas mabibigyan ito ng break dito sa Titan Ultra. At inaasahang makatutulong din yung physicality game niya para mas umangat pa at tumindi itong team ng Titan Ultra. So kasalukuyang 30-year-old lamang ito Pero kung maglaro kala mo veterano. May taas na 6'4" at literal na may pagka-shooter din talaga ang laruan nito.